Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang lahat ng papuri ay tanging inaalay lamang natin sa nag-iisang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pinupuri natin siya ng pagpupuri na may kasamang pagmamahal at pagdadakila. Ang kapayapaan ay mapasahuling sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 10 ng kanyang mga pamilya, mga kasamahan, tagasunod hanggang sa araw ng paghukom. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang pagpapatuloy sa ating pag-aaral, ngayon naman ating tatalakayin ang paksa. Napakahalagang paksa. Ito yung pagtitiis o sa wikang Arabic na tinatawag na as-sabr. Matapos nating mapag-aralan, maunawaan ang paksa patungkol sa kahalagahan ng kaalaman, kahalagahan ng pagsasabuhay nito, gayon din ang pagpapahayag nito o pagbabahagi nito sa iba o pagpaparating nito sa iba. Ngayon naman, ating bigyang linaw, bigyang diin o pagtuunan ng pansin ang panibagong paksa. Ito yung pagtitiis. Hindi lingid sa ating kaalaman na ang mga paksa na ating napag-aralan pawang nangangailangan ng pagtitiis. Ang pananaliksik ng kaalaman ay nangangailangan ng pagtitiis. Hindi mo makakamtan ang kaalaman sa madaling paraan, sa magaan na paraan, sa pamamahinga, kundi nangangailangan ito ng sikap, tiyaga, pagbubuwis ng oras, pagbibigay ng panahon, pagpapahalaga sa bagay na iyong pinag-aaralan upang ito'y iyong makamtan. Gayon din ang pagsasabuhin nito. Ang pagsasabuhin ng kaalaman ay nangangailangan din ng pagtitiis. Sapagkat sa iyong pagsasabuhay ng iyong natutunan, maaring makaharap ka sa mga pagsubok, sa mga hirap. Dadaan ka sa mga mabibigat na mga gawain upang isabuhi lamang ang iyong nalalaman. Gayon din ang pagpaparating nito sa iba, pagbabahagi nito sa iba, o pagpapalaganap ng bagay na iyong natutunan. Ito ay nangangailangan din ng pagtitiis. Sapagkat mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hindi biro na ibinabahagi ng tao ang kanyang nalalaman. Sapagkat hindi lahat ng tao na kung saan pinaparatingan mo ng mensahe ng iyong kaalaman ay tatanggapin ang iyong mga pinagsasabi, tatanggapin ang iyong pangangaral. Maaring maka-encounter ka ng mga tao na kung saan susuway sila sa iyo, sa iyong mga pinangangaral. Hindi ka nila papansinin, ang ilang pa nga, iinsultuhin ka pa. So, nangangailangan ng pagtitiis. Ang mga propeta, sila yung mga modelo natin sa bagay na yan, na kung saan ipinalaganap nila ang mensahe ng dakilang tagapaglikha. At sa kanilang pagpapalaganap ng mensahe ng dakilang tagapaglikha, dumaan sila sa napakaraming pagsubok. Dumaan sila sa napakaraming trials, na kung saan naging dahilan ang mga trials na yon para lalo pa silang maging matatag. Naging dahilan na yon para lalo pa silang magiging matatag. Sapagkat the more na dumadaan ka sa mga pagsubok na mahirap at nakapasa ka sa mga pahirap na yon, sa mga pagsubok na yon, lalo kang lumalakas, lalo kang tumitibay, nagiging mas matatag. So, ang mga sugo ng dakilang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sila yung modelo natin sa pagpapalaganap ng bagay na kanilang natutunan. Ngayon naman, bigyan natin ng pansin itong pagtitiis.
Ano ba itong pagtitiis o tinatawag sa wikang Arabic na as-sabr? Ayon sa lingwahe, ang as-sabr, ito yung pagpipigil ng sarili sa pagiging mainipin. Yung hindi makapagtiis, gustong madali ang lahat ng bagay sa kanya. So yun ay kabaliktaran ng pagtitiis, sapagkat hindi lahat ng bagay ay pwede natin kunin sa mabilis na pamamaraan. Kinakailangan natin magtiis. Kailangan natin ng panahon para makamtan natin ang anumang nais natin sa buhay. Ayon naman sa Islamikong pakahulugan, ang sabr, ito yung pagpipigil mo sa iyong sarili na magawa mo yung mga ipinagbabawal ng Allah. Pagpipigil mo sa iyong sarili na maisabuhay mo yung mga ipinag-uutos ng Allah. At pagpipigil mo ng iyong sarili sa pagiging mainipin o madaling magreklamo o di kaya magalitin sa mga pagsubok ng Allah na dumaratal sa Kanya. So, ito yung Islamikong pakahulugan ng pagtitiis. Magtiis ka sa mga ipinagbabawal na layuan mo ang mga ito. Sapagkat ang sarili ng tao, likas sa kanya na mahumaling doon sa mga ipinagbabawal. Na kung kaya, kinakailangan niya itong harangan ng pagtitiis. Maging sandata niya yung pagtitiis upang hindi mahulog doon sa mga ipinagbabawal ng Allah. Gayon din, sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, kinakailangan din niya ng pagtitiis. Ang paraiso ng Allah ay hindi mumurahin. Ang kalakal ng Allah ay mamahalin. Na kung kaya, kinakailangan mong magtiis sa pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi biro ang pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang bagay nito, sapagkat ang paraiso, sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang paraiso ay mamahalin. So kinakailangan ang pambayad din nito ay mamahalin. Kailangan ng pagtitiis sa pagsasabuhay doon sa mga ipinag-uutos ng Allah, doon sa mga obligasyon na iniatas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin mula sa maluwalhating Quran at sa sunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At gayon din doon sa mga tadhana ng Allah, sa mga pagsubok na dumaratal, kinakailangan doon ang pagtitiis. Hindi biro ang mawalan ng mahal sa buhay, halimbawa. So, sa mga bagay na yun, kailangan mo ng pagtitiis. Hindi biro ang maganda ang buhay mo, bigla ka nang naging mahirap. Hindi biro yung mamuhay ka sa ang hirap mong kunin ang pantawid gutom sa araw-araw, pang-araw-araw mo. Hindi biro ang nagbuwis ka ng puhunan, naglagay ka ng malaking puhunan, pagkatapos nun ay masusunog lang o mawawala lang o itatangayin lamang ng baha. Hindi biro ang nagtanim ka at malapit na halos ma-harvest din, biglang dinaanan ng bagyo. Hindi biro na kung saan mawala yung pinakamamahal mo sa buhay. Hindi biro yung namumuhay ka sa malusog na pangatawan, bigla ka na lang magkasakit. So lahat ng mga yan, kinakailangan mo ng pagtitiis. Or else, pag hindi mo ito pagtiisan, maaring dahilan na lalo kang mapapalayo sa habag at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa maluwalhating Quran, babanggitin natin ang ilan sa mga bahagi o talata ng maluwalhating Quran na nagbibigay linaw o naghihikayat sa atin ng pagtitiis. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Ali Imran, talata 200. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. O kayong mga mananampalataya, magtiis kayo. Pag-ibayuhin pa ninyo ang inyong pagtitiis, manatili kayong matiisin. Maging matatag kayo na pinagpapatuloy niyo ang pagtitiis. Huwag kayong huminto. Huwag kayong manghina. Ipagpatuloy niyo ang pagtitiis. At maging mapagmasid kayo laban sa inyong mga kaaway. At katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala nang sa gayon makamtan ninyo ang tagumpay. Sa ibang talata naman, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na yung mga nagtitiis, magkakaroon sila ng napakaraming gantimpala. Gantimpala na kung saan walang pagbibilang. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Az-Zumar, chapter 39, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Az-Zumar, إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Katotohanan, tunay na ang mga matiisin, sila lamang yung pinagkakalooban ng gantimpala na walang pagbibilang. At sa mga matiisin, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mangamba. Huwag kayong malungkot. Bakit? Kasama ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ma'as-sabirin. Kasama ng Allah ang mga matiisin. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang talata na kung saan binanggit niya ang tatlong bagay na makakamtan ng mga matiisin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Para sa mga matiisin, ang ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, ang kanyang papuri. Pupurihin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahabagan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaawaan sila ng Allah. Gayon din na sila ay papatnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang magkakamit lamang noon, yung mga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na taong mga matiisin. Taong mayroong sabar. Mayroong sabar. Malawak ang kanyang pagtitiis. At ang matiisin, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, mahal niya ang mga matiisin. Wallahu yuhibbus sabirin. Wallahu yuhibbus sabirin. Ang Allah ay nagmamahal, nalulugod, nasisiyahan doon sa mga taong matiisin. At nabanggit din sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang patungkol sa as-sabr. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sabru diya'un. Ang as-sabr ay diya, liwanag, na kung saan liwanag na may kalakip na init. Sapagkat ang pagtitiis, mahirap, hindi biro ang nagtitiis ang tao. So kung nagtitiis ang tao, ibig sabihin mayroong bagay na kung saan kanyang kinakaharap na mahirap na dapat yung pagtiisan. Na kung kaya pagka ang tao, kalakip niya lagi ang pagtitiis, magiging magaan sa kanya ang kanyang buhay. Gaya ng sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, in-encourage tayo na humingi tayo ng tulong sa pagtitiis. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. O
O kayong mga mananampalataya, humingi kayo ng tulong. Humingi kayo ng tulong sa pagtitiis. Upang kayo magtagumpay. Sapagkat pag hindi kayo nagtiis, hindi kayo magtatagumpay. Pag hindi kayo nagkaroon ng katangian ng pagtitiis, mahirap mong marating ang nais mo sa buhay mo. Dito man sa mundong ibabaw, pati na dun sa kabilang buhay. Ista'inu bis-sabri was-salah. Ganun din sa salah. Humingi kayo ng tulong sa Allah sa pamamagitan ng palagiang pagsasabuhay ng inyong pagdarasal. Sapagkat ang dasal, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay isang daan para ang isang tao magkamit ng bagay na kanyang ikalulugod dito sa mundong ibabaw hanggang sa kabilang buhay. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, may mga bagay na kung saan makakatulong sa tao upang sila ay magkaroon ng iba yung pagtitiis. Yan ang tatalakayin natin sa susunod bilang pagpapatuloy sa ating paksa hinggil sa as-sabr. Maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay at nawa gantimpalaan tayo hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na palagayan niya tayong gabayan sa anumang ikabubuti natin dito sa mundong ibabaw hanggang sa kabilang buhay. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.